You call it a new generation, children of light, sons and daughters. We'll be a new generation. We carry your hope, your salvation. Pwede mo bang batiin mo yung katabi mo na magandang umaga with a big, big smile, with a capital V, ano? Yan. Ayan. Thank you, worship team. Thank you sa mga nagminister, Chester, and even kay Dimple. Sino sa inyo, worship pa lang, ministerial pa lang, na-receive nyo na yung word na kailangan nyo from God? Ayan. So, pero wag muna kayo umuwi, ano? Ayan. So, we on our new series entitled or we call New Gen. Sabi po natin, New Gen. So, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Our series for the next 4 weeks starting today will be all about campus. Diba? Alam naman po tayo, familiar po tayo that this church, Victory, will not be here today if Pastor Rice Brooks and Pastor Steve Morel didn't go to the campus in UBELT in 1984. That's why I'm excited to share the word today because it's important in our hearts to reach out this generation and even to the next generation. This church is a multi-generational church committed to reaching out the campus in our cities and our communities. That's why I hope and I pray that this series will help us involve in raising, preparing, and empowering the next generation to fulfill their God-given purpose. Kumbaga, gusto po natin, kung tayo nga, older generation, medyo part na rin ako ng older generation because meron ng next generation after me. Diba? Kung tayo nga, pinili tayo ni God, yung katabi mo pinili ng Panginoon, ganun din ang gusto nating mangyari sa susunod na henerasyon. Kaya ito yung pag-uusapan natin, next generation or new gen. Sino dito familiar ka doon sa sinabi na quote ni Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Familiar ba tayo doon? Iba? Sometimes sa atin talagang totoo yon. Diba? Pero pag minsan, pag nakikita mo na yung next generation or yung mga estudyante sa campus, ano ba ito mga to? Ba't ito mag-isip? Ganyan. Madalas, somehow, reality blurred our faith and hope to the next generation. But more than what Dr. Jose Rizal said, what's important is what God said about the next generation. And that's what we are going to talk about today. The life of David, Jesse, and King Saul. Pwede po bang tumayo tayong lahat as we hear the word of God today? And if you have your Bibles with you, you could open whether it's electronic or physical Bible. Let's turn our Bibles into 1 Samuel chapter 17. We will jump verses to verses. So verse 1, sabi po dito, tinipon ng mga Pilisteo ang mga sundalo nila sa Soko na sakop ng Huda para makipagdigma. Nagkampo sila sa Ephes dan Mim sa gitna ng Soko at Aseka. Tinipon din ni Saul ang mga Israelita at nagkampo sila malapit sa lambak ng Ela. Naghanda sila sa makikipagdigma laban sa mga Filisteo. Ang mga Pilisteo ay nasa isang burol at ang mga Israelita naman nasa kabilang burol, nasa gitna nila ang lambak. Ngayon, may isang mahusay at matapang na mandirigmang tagagat na ang pangalan ay Goliath. Lumabas siya sa kampo ng mga Pilisteo at lumapit sa kampo ng mga Israelita. May 9 na talampakan ang kanyang taas. Verse 12. Ngayon, may anak si Jesse na nagngangalang David. Si Jesse ay taga Bethlehem na mula sa lahi ni Ephraim sa lupa ng Huda. Matanda na si Jesse ng mga panahong iyon, may 8 siyang anak na lalaki. Isang araw, verse 17, sinabi ni Jesse kay David, Anak, dalhin mo agad itong kalahating sako ng binusang trigo at 10 pirasong tinapay sa mga kapatid mo na nasa kampo. Dalhin mo rin itong 10 pirasong keso sa pinuno ng hukbo.
Kamustahin mo rin ang kalagayan ng mga kapatid mo roon. At sa pagbalik mo rito, magdala ka ng katunayan na mabuti ang kalagayan nila. Naroon sila ngayon sa lambak ng Ela at nakikipaglaban sa mga Filisteo kasama si Saul at ng iba pang mga Israelita. Kaya kinabukasan, madaling araw pa lang, ay bumangon na si David at inihanda ang mga pagkaing dadalhin niya. Iniwan niya ang mga tupa sa isang pastol at siya'y umalis ayon sa iniutos ni Jesse. Nang dumating siya sa kampo ng mga Israelita, palabas na ang mga sundalong nagsisigawan para makipaglaban. Tayo po ay manalangin, Panginoon, maraming salamat sa iyong salita at dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito na ang iyong salita ang mamutawi sa aming mga puso. Lord, we pray that you would speak in our hearts regards to the next generation, students in the campus, even our children, O Lord. Lord, help us, Holy Spirit, to be empowered, to be used by you, to raise, prepare, and to empower this next generation. Lord, we lift you up everything. Bless the preaching of your word. In Jesus' name, amen. Pwede na po tayo maupo. Ayan. Yung binasa po natin na text comes from 1 Samuel. So ang author po nito, ang sabi po ng mga scholars, probably, ang author po talaga nitong letter is si Samuel. He is a prophet of God, a messenger of God. Pero makikita rin po natin, pag binasa po natin tong narrative na to, yung kwento na to, may input din si God, GAD, at saka si Nathan. So ano bang purpose kung bakit po isinulat itong 1 Samuel na to? Sinulat ang 1 Samuel para makita kung sino yung last judge, which is si Samuel. At the same time, pinakita dito kung paano inangat ni God si King Saul at paano bumagsak si King Saul sa kanyang pagkahari, ang unang hari. At dito din makikita natin kung paano inihanda si David para maging hari ng Israel. And we all know, and other people also say, or will say, that David is the greatest king of the Israel. So yung binasa po natin na kwento, makikita po natin dito kung paano po, in the next 4 weeks, makikita po natin yung buhay ni David, kung paano po siya nag-serve kay God according sa purpose ni God and how he served in his time or in his generation. Kumbaga, sabi nga, ang galing nung kung paano siya in-acknowledge sa Acts. So, ni Luke, sa Book of Acts, na sabi nga doon, sabi sa Acts chapter 13 verse 36, si David ay ang tinutukoy dito dahil nang matapos ni David ang ipagawa sa kanya ng Diyos na maglingkod sa kanyang henerasyon, namatay siya at nilibing ng kanyang mga ninuno at ang kanyang katawan ay nabulok. Kumbaga, it gives clarity and affirmation that David served his purpose in his time. Who among you here, sasabihin mo, gusto mo ka ba, hindi pa naman in the future we will say that I want to serve my purpose this whole lifetime. Yung hindi sayang, yung hindi tipong sidetrack lagi o distracted lagi sa walk natin kay God, pero masaserve natin yung purpose natin kay God. Whether you're in the campus, whether in a family setting, or whether you're a single professional or advanced in age, we desire that we walk with God all of our lifetime according to His purpose. And familiar po tayo dito sa battle na to, David and Goliath. Sino po alam po itong battle na to, David and Goliath? Ito po yung sample nung laban ng David and Goliath. Nandiyan ba? Yan. Yan po yan. Sino ba namang, di ba? Cute ni David. Wala lang si David dito eh. Di ba? Yan yung, kumbaga, historian said, ganyan yung itsura. Ngayon pa lang makikita nyo na agad yung laban na yon. Di ba sabi doon, 9 feet si Goliath. At siya yung, sabi doon, champion ng mga Falisteo. At itong si David, kung i-describe siya ng Bible, sabi nga, siya ay skinny, di ba? Pero siya ay pogi, katulad nung nandyan. Di ba? Handsome daw. So, familiar tayo dito sa kwento na to.
At kung paano din pinili si David ng Panginoon bilang maging bagong hari. Kasi kahit, sabi nga, kahit payat si David noon, hindi siya ganon physically or masasabi yung mapipili bilang hari. Pero sabi nga, di ba, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Kaya sabi mo sa katabi mo, kamusta ang puso mo? Ayan. Kasi ang Panginoon na hindi po nakikita, minsan nakatawa tayo, nakangiti tayo, pero deep inside our hearts, something's maybe happening. Or in terms of serving or leading, di ba, nakatingin po ang Panginoon sa ating mga puso. Sabi nga na, habang naghihintay ang mga Israelita at Pilisteo sa kanilang pakipaglaban, nakita po natin dun yung bago nangyari itong senaryo na to, si David ay hinahanda din ng Panginoon. Before the fight between David and Goliath happened, we can see an interplay between generation. So ano ba yung attitude na makikita natin ni David towards to the older generation and towards to God? And later on, Pastor Ron will share to us as the next generation, what should be our hearts or the older generation hearts towards to the next generation. What was David's attitude towards his father Jesse and King Saul? And paano niya pinakita yung kanyang pananampalataya sa Panginoon habang kinakalaban niya si Goliath? So first point, makikita po natin that respectfully obedient towards his father Jesse. Now makikita po natin in verse 17 to 20, kita natin inutusan ng kanyang tatay na si Jesse, si David, na pumunta sa gera. Sino dito, next generation or yung mga children dito na inuutosan ng nanay? Ayan, ako din. Pag ako yung umuwi, inuutosan pa rin ako ng nanay ko pag minsan. Minsan nga, bibili pa ng soft drinks or kung ano man. Bibili ng toyo pero nabili mo yung suka, mga ganon. So ito, inutusan na magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Kasi halos lahat ng kapatid ni David ay kasama sa gera. Ibig sabihin, kung physically, pang-gera talaga yung katawan ng kanyang mga kapatid. Pero si David ang naiwan sa poder ng kanyang tatay para mag-alaga ng mga hayop. Inutusan siyang magdala ng pagkain at hindi nagdabog si David. Sino dito ganon? Diba? Ako, aamin ko po na ako po ay ganon. Lalong-lalo na noong early stage ko po. Pag inutusan ako ng nanay, bakit laging ako? Bakit lagi ako inutusan? Di mo utusan yun. To, yan. Pero lagi ka nautusan ng nanay mo. See, the heart of David here is to respectfully obey his parents. Kasi kahit na, hindi ko alam kung ano nararamdaman ni David noon. Kung titingnan natin siguro, kahit malapit siya sa Panginoon o may relasyon sa Panginoon, siguro hindi rin maiiwasan ni David na ikumpara yung sarili niya sa kanyang mga kapatid. Kasi siya yung pinakambunso na. Pero makikita pa rin natin na ang kanyang puso ay sumunod sa utos ng kanyang tatay. Verse 15 to 20, si David ay nagpabalik-balik sa paglilingkod kay Saul at sa pagpapastol ng mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. Sa loob ng 40 araw, paulit-ulit na hinahamon ni Goliath ang mga Israelita araw at gabi. Isang araw, sinabi ni Jesse kay David, "Anak, dalhin mo agad itong kalahating sako ng binusang trigo at 10 pirasong tinapay sa mga kapatid mo na nasa kampo. Dalhin mo rin itong 10 pirasong keso sa pinuno ng hukbo. Kamustahin mo rin ang kalagayan ng mga kapatid mo roon at sa pagbalik mo rito, magdala ka ng katunayan na mabuti ang kalagayan nila." Kaya kinabukasan, madaling araw pa lamang, ay bumangon na si David at tinanda ang mga pagkaing dadaling niya. Iniwan niya ang mga tupa sa isang pastol at siya'y umalis ayon sa inutos ni Jesse. Nang dumating siya sa kampo ng mga Israelita, palabas na ang mga sundalo nagsisigawan para makipaglaban. Imagine, 40 days nang pinoprovoke na ni Goliath yung mga Israelita. Kumbaga, as in talagang hinahamon sa digmaan itong mga Israelita. Pero since kung ikaw nga naman na makakita ng malaking tao na lalaban sa inyo o sa'yo, diba hindi ka matatakot ka talaga. At yun yung naramdaman ng mga Israelita that time.
Natakot sila kaya hindi nila kaya mag-engage sa war sa mga Philistine. And this time, yung binabasa natin, napili na ng Diyos si David bilang susunod na hari. Napili na siya. So ngayon, hinahanda siya ng Panginoon papunta doon sa purpose niyang yun. Kahit na makikita natin na kahit hindi si David ay pastol ng mga hayop at hindi siya parte ng army, nung time na yon, makikita natin na sinunod pa rin niya yung utos ng kanyang tatay para dalhin yung provision, at the same time, kamustahin yung kanyang mga kapatid at puntahan yung commander na sinasabi. Makikita natin yung concern ni David sa kanyang mga kapatid. At makikita natin na pinag-aralan din, in-observe ni David yung sitwasyon ng mga kapatid niya. Kasi kailangan niyang bumalik at mag-report sa tatay niya na katunayan na ito yung nangyayari sa kanyang mga kapatid. Now, same thing to us. As older generation, we must exhort the young people to respect, honor, and obey their parents. We encourage you, if you are a student here, yes, marami tayong alam. Open na ang social media. Open na yung opinions sa ibang tao. Self-help, how can we develop ourselves? But do not forget to respect, to honor, and to obey your parents. As I read this word kanina, hindi ko mawari o maisip na may, naalala ko yung nanay ko. Kasi, ang dami niya laging, alam mo yun, lagi niya papagalitan o pagsasabihan, pero, makikita mo yung care and concern niya sa akin. Naalala ko lang, kasi kanina habang binabasa ko to, although sana relate pero naalala ko nung magpo-propose na ako kay Tony doon. Sabi ko noon, that was July, na kausap ko yung nanay ko. Sabi ko, ma, magpo-propose na ako. But out of the blue, hindi siya against sa relationship namin, but out of the blue, sabi niya sa akin, pwede bang pag-isipan mo muna? Hindi dahil against siya sa relationship o ayaw niyang ikasal kami, he's sold out sa amin. Pero sabi niya, baka pwede mong pag-isipan. Kamusta ba yung finances mo? May pambili ka ba ng singsing na maayos? Ready ka na ba talaga? Or pressured ka lang kasi malapit na yung birthday niya? Pwede naman Pwede naman, pipilitin ko by faith. God, gagawin ko to. But I took a pause for a moment. Sabi ko, God, ito ba talaga yung timing to do that? Or napifeel ko lang yung pressure na hindi ko feel yung pressure sa labas, pero pinipressure ko yung sarili ko na gawin yung isang bagay. And I took a pause for a moment and think about it. And God says, yeah, you wait. Trust in my timing, anak, and time will come. And lo and behold, tama po yun. Buti na lang, nagtiwala ako sa Panginoon. And I praise God that He put the right timing at the right place and at the right moment to do that's the things. Especially as I talk to the students right now, there's a specific time and moment that God will place you in your hearts. And know that specific timing in place, because that's the opportunity that God will give you to do what He's called you to do. Even in the full time, kumbaga, I wrestled it to God. Ngayon na ba God pupunta dito? Ngayon na ba itong timing na to? But I trust God. Lord, pwede naman Pwede mo namang gawin ngayon. But listen and obey to God's word. Because the older generation, guys, hear me out. The older generation has the right wisdom, the right knowledge, because they have gone through to this journey. Nauna na sila. Kumbaga sa isang lugar na pupuntahan ninyo,
Halimbawa, kung si Pastor Ron nakapunta na ng Bicol, siya yung tatanungin ko kung paano pumunta ng Bicol. At hindi ako magmamarunong kasi first time ko palang pupunta. Same thing, there's a wisdom when we listen to our parents. Kaya kung katabi mo yung nanay mo, tingnan mo siya, sabi mo, thank you. Thank you. Thank you, parents, if you are a parent here. Because you are not, sabi nga, hindi kayo napapagod na pangaralan, turuan ng inyong mga anak para malas lalo mapalapit sa Panginoon. That's why, young generation, if you are a young generation here, respect, honor, and obey your parents. Number 2, respectfully deferent towards King Saul. 1 Samuel chapter 17 verse 32 verse 34. Pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, wala po ni isa man sa atin na ang dapat panghinaan ng loob dahil sa Pilisteyong iyon. Ako na po na inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. Sumagot si Saul, hindi mo kaya makipaglaban sa kanya. Bata ka pa. Habang siya'y mandirigma na mula sa kanyang pagkabata, pero sumagot si David, matagal na po akong nagbabantay sa mga tupa ng aking ama, kung may leon o oso na tatangay sa mga tupa. Now, ito yung time na nakita na niya yung sitwasyon. Nandun na siya, kita niya na pinoprovoke na ng mga Pilisteo ni Goliath yung mga Israelita. At nakita yon harap-harapan ni David yung sitwasyon. And ang heart niya is now, kung walang makikipaglaban sa inyo, sabi niya, with respect to King Saul, ako na lang po ang lalaban sa kanya. Pero makikita natin ano yung sabi ni ni King Saul kay David, bata ka pa, hindi mo pa kaya. Bata ka pa, hindi mo pa kaya. Pero ano yung sagot ni David dito na parang seemingly parang nung una pagbabasahin mo, sa liwat, doon sa sitwasyon, ano sabi niya? Matagal na po ako nagbabantay ng mga tupa. Kung may leon o oso na tatangay sa mga tupa na yun. Ibig sabihin, nung time na yun, parang pinapakita rin ni David kay King Saul na, bata ako, oo. Pero ang pag-aalaga ko ng pastol, nandun na kaya kong pumatay ng leon o oso. And totoo po yun. Nung time nila, yung pagpapastol, para yung sabihin natin, parang engineer yan today. At yung job niyang yun na magbantayan yung pastol ay talagang life and death situation. Kasi in any time, in any moment, may pwedeng kumain ng mga tupa na yun. Kaya handa siya na pumatay ng leon o ng oso. That's why despite of Saul doubting his capability to fight the giant, we could see here David remains respectful towards to Saul. Kumbaga, hindi niya pinakitang malakas siya, nagyayabang siya. Hindi. Pinakita niya doon na, mahal na hari, bilang inyong tagapaglingkod, ito po yung ginagawa ko. Kumbaga, pinapakita niya na may kakayahanan po ako, pero more than sa kaya, mamaya makikita po natin kung saan niya hinuhugot yung lakas ng loob o yung tiwala na yun. Pero makikita natin dito na hindi nawala yung respeto ni David kay King Saul. Kahit na sinabihan na siyang bata ka pa, hindi mo kaya. At anong ginawa ni King Saul kay David? Binigay niya yung armor. O sige, sabi mo, kaya mo eh. So bigyan ng armor yan, siya yung lalaban kay Goliath. Siya yung champion natin. Pinayagan siya. Pero habang sinusuot ni David yung armor, hindi niya kayang dalhin yung armor. Hindi niya kayang dalhin yung mabigat na sinusuot nila. Kasi ikaw naman yung skin nila, maliit lang, patpayat. Tapos pagbubuhatin ka ng ganong kalaki, yung katawan niya is not well built in that kind of armor. That's why sinabi niya, respectfully, he reject the king's order. Sabi niya dito sa
Sa verse 38 to 39, ibinigay niya at pinasuot kay David ang mga kasuotan niyang pangdigma, ang tansong helmet at panangga sa dibdib. Pagkatapos isinukbit ni David ang espada ni Saul at sinubukang lumakad, ngunit hindi pa siya sanay na gumamit ng mga nito. Sinabi niya kay Saul, hindi po ako makikipaglaban ng suot ng mga to, hindi po ako sanay, kaya hinubad niya ang lahat ng ito. Sinunod niya, una, sinubukan niya, pinasuot sa kanya, sinubukan niya. Pero dahil hindi siya sanay, sabi nga, respectfully, he now reject or he now says na hindi ko po ito susutin kasi hindi po ako sanay. Now, makikita po natin dun yun, nandun yung respeto niya sa king, dun sa older generation. At the same time, he is confident that even ang dala lang niya ay slingshot at 2 bato, 3 bato, kaya niyang patumbahin si Goliath. Ganon po yung sitwasyon nung time na yun. David shows a sense of duty towards his family and his king. And he demonstrates courage and faith in God even when faced with oppositions. That's why, next gen, sometimes, isa na ako dito, we would like to say sorry if sometimes we say to you na hindi nyo pa kaya. Because our hearts will always to take care of you, to guard you, to secure you. But if you know that you have the capacity to do these things, to preach the gospel to your classmates and to your friends, and whatever way to possibly preach, then do it. If God says to you that to do this, do that. Kasi the higher calling and the higher yung obedience pa rin natin na hindi sa akin o kay Pastor Ron o kung kanino man leader, pero sa Panginoong Diyos. That's why as older generation, we help you. We want to help you. We want to encourage you to show proper respect, courtesy, and good manners to your elders, teachers, and authorities. Especially this time and moment that sabi nga, this is the woke generation. All resources and all media is open to leadership in all knowledge. But sometimes we forgot the basics. And what is that? To obey, to respect, to be polite, to mold our character. I'm thankful to Pastor Ron kasi yes, alam namin alam naming dalawa. Lagi niyang sinasabi sa akin, bro, magaling ka dito. Yes, magaling ka diyan. Pero bro, ito yung tatandaan mo lagi. Character. Sometimes, talagang, bakit kaya uulit-ulitin yun? Hindi pa ba okay? Kulang pa ba? But there's a gift in those wisdom. So, pwede ba natin palakpakan si Pastor Ron dun sa ginagawa sa simbahan? Respeto. We must accept the fact that we don't know anything at all or hindi natin alam lahat. That's why next gen, if you say that you could stand on your own, I hate to say this to you, but you cannot. We cannot because we need the next or the older generation. You need to you have the courtesy. Sabi nga, you could be polite to reject. Kuya, hindi ko forte yung ginagawa mo when it comes to evangelism. O sige, paano mo gagawin? Sige, go. Ganito po. I have a conversation with a student before. Niya, kuya, pwede bang next time wag mo na tong gawin? Sige, bakit? Kasi kuya, nahihirapan din kami at nasasanay yung ibang volunteers kapag ito yung ginagawa natin. Kapag gagawin mo pa yan, pwede mo bang ipasa na sa kanila? Isip din ako, no? Sige, sige, go. With respect, polite, courtesy. That's why I hope and I pray
next generation. More than the titles that we will achieve in life, we must remain faithful and humble enough to accept the fact that we need the older generation for us to prosper and for us to have a good success in life. Amen? Pwede mo bang sabihin, kung may katabi ka na older generation, sabihin mo sa kanya, maraming salamat. Thank you. Thank you. If you are the older generation, I myself, I want to thank you as well. Because, yes, Pastor Ron is always there for me and the rest of Alandidi family. But some of you, nakakausap ko din po, there's really a wisdom from you that somehow, basic na basic nga naman, ba't di ko ba naisip yun? Because we are so consumed of complexity and thoughts, we forgot to reach out those people who have gone ahead of us. So, thank you. And to share our last point, hindi na po ako mag-share ng last point natin, but Pastor Ron will share us the last point and direct us to prayer. So, Pastor Ron, take it away. Palakpakan po natin si Mark. Iyon. So, young generation, taas mo na ang kamay ng mga young generation. Yo. Pwede ba magkameron tayo ng konting application? Pwede bang, kung katabi mo yung nanay mo ngayon, pwede ba lumapit ka at you say, sorry mother, sorry father, yeah. I love you. Yeah. So, ganda ng message about, alam niyo po yung, every time I read this, 1 Samuel 17, ang lagi nare-remind lang sa akin na yung kung papaano tinalo ni David si Goliath. Parang nung pinakita nga ni Mark, it's about yung laban na underdog, na hindi mananalo si Goliath, kung titingnan mo pa lang, hindi mananalo si David laban kay Goliath. Pagka tinignan po natin, gaano daw po kataas si Goliath in that time? 9 feet. So parang mismatch po talaga yung labanan. Hindi, kumbaga, when we look into the facts, never, ever na mangyayari, ito'y napaka-imposible na manalo yung katulad ni David na ganon. So, at tanong, paano nga ba nanalo si David? Paano hinulma ng Panginoong Diyos yung kanyang puso in that situation na meron siya? Sino po dito dumadanas kayo ng mga pagsubok ng buhay? Na sometimes nasabi mo sa iyong sarili, pinabayaan na ba ako ng Diyos? Or yung sitwasyon na parang they not, as a older generation, parang they not look, David will won the battle or kill the giant. Bakit? Unang-una, na-reject na po siya. Sino dito na-reject ka na? Ilang beses siyang na-reject, di ba? Una, yung tatay niya. Nung dumating si Elias at naghahanap si Samuel at i-anoint na niya kung sino yung kasunod na hari. Kasi po, nag-disobey po si Saul eh. Supposedly si Saul yung handsome and pinakamataas. Kaya po siya yung napili, di ba? Honestly, hindi. Sabi ng Panginoon kay Samuel, kasi parang umiyak si Samuel kay God eh. Sabi niya, God, ba't ako ay hindi naging hari? Kasi Saul is the first king. Pero sabi ng Panginoong Diyos kay Samuel, hindi ako ang pumili kay Saul. Ang tao ang pumili sa kanya. In that scenario, in that situation, parang there's a moment na gusto ng Panginoong Diyos na sumunod si Saul sa kanya. Pero ano po nangyari? Hindi po siya sumunod. That's why nagkameron na po ng pagpapalit ng hari. And in that scenario, sabi nga, si Jesse po, ang una niya pong ipinesent yung mga anak niya na matitipuno, mga gwapo. Gusto niyo po makakita ng example ng gwapo? Yung kabaliktaran ko po. Yan. Humble Hambog pala. Gwapo, maabilidad. That's why nga yung tatlo niya bang anak o 4,
ito yung nasa labanan eh, nasa battle eh. So after po noon, si Jesse po ng trabaho, si David ang trabaho niya, he just as a shepherd boy. But despite of being neglected, despite of being rejected, alam niya po, yung confidence niya ay nakanino? Nasa Panginoong Diyos po. That's why makikita po natin when we read the Psalm, 1 Samuel 17, sabi daw po doon, lahat nung lumabas na si Champ Goliath, at nagsabi doon, sino dito ang pwedeng lumaban sa akin? So, bakit daw po ganon? Para daw po maiwasan na yung maraming mamatay or yung dumanak ang dugo. Kaya one-on-one labanan na lang po. At alam niyo po nung narinig to ni King Saul and the rest, ano pong meron sila? Kinabahan na takot. Maybe some of us, if you are older generation, tatakot ka for the future of the young generation. And maybe you are the young generation asking, kaya ko bang irespeto, mahalin, igalang ang aking magulang kung ganito yung nakikita kong kanilang mga gawa? Kaya ko bang igalang yung authority? Because even David respect the authority. Tama ba, Mark? The Pogi? Nirespeto niya po yung authority. That despite ano pong ginagawa sa kanya ni King Saul, King Saul ay trying na sinusubukan niya pong ilang beses patayin si David. In that scenario nga, kung tutusin, na-anoint na po siya si David that time eh. Kumbaga, sa kanya naman talaga na dapat siya na yung hari. Pero inintay niya po yung right timing ng Panginoong Diyos. And he respect kung ano yung inuutos sa kanya ng Panginoong Diyos. Again, to give you encouragement ulit, how to honor our parents, respect our parents, if we have this. How we can fight our battle if we have this. Point number 3, resolutely confident towards God. Do we have a heart, a complete trust to the Lord? Meron po ba tayo ng buong tiwala na ibinibigay natin sa Panginoong Diyos? Young generation, sino po dito you feel that you are feeling rebellious na? Sino nakaranas nung gano'n? Parang medyo rebellious ka kasi ganito yung tatay mo, ganito yung nanay mo. Gusto mo ma-overcome yan? Ipagkatiwala natin sa Panginoong Diyos. Fighting the authority, gusto mong ma-overcome natin na to see na nakikita natin yung mga ginagawa ng mali ng gobyerno when we resolutely confident towards God. Sabi po dito, ang Panginoon na nagliligtas sa akin sa mga leon at oso, ang siya rin magliligtas sa akin sa kamay ng Pelisteyong iyon. Sinabi ni Saul kay David, sige, lumakad ka na, patnubayan ka sana ng Diyos. The whole Israelite don't believe in David that time. Bakit? They see the facts na hindi mananalo talaga itong si David na to. Kahit nga yung kapatid niya Kasi nung parang naging osyoso sa doon Sabi niya doon sa ano ba nangyayari? Sino ba yan? Parang gano'n. Sabi niya, ako lalaban dyan. Parang gano'n ang point niya. Sabi nung isa, totoo ba? Parang nagtatanong siya, totoo ba pagka linabanan mo yan at napatay mo si Goliath, magkakameron ka ng reward? Yes, magkakameron ka ng reward. Hindi lang magkakameron ka ng reward, but mapapangasawa mo yung anak ni Saul. Ganun ba? Tapos narinig ng tatay, anong kapatid niya, pumarito ka nga. Nagtala ka lang naman ng trigo dito At gusto mo lang naman manood ng laban. Anong magagawa mo? Parang gano'n. Umuwi ka na nga. Parang gano'n. Meron bang mga naggagano'n sa atin? Parang you have a plan in your life, pero somehow, namamanipula kayo young generation. Or yung ano naman natin, older generation naman natin, parang sinasabi, anak, ito na lang ang kunin mo. Dito ka na lang. Kasi parang hindi mo kaya. But you know what?
the solution for all, buong tiwala po natin sa Panginoong Diyos. And this is the secret of David. He can kill the giant. Ano sabi niya doon? Sabi po dito, in verse 41 to 44, Goliath walked out toward David with his shield bearer ahead of him, sneering in contempt at this ruddy-faced boy. Am I a dog? He roared at David. Ah! That you come at me with a stick? And he cursed David with the name of his gods. Come over me, and I'll give your flesh to the birds and wild animals. Goliath healed. Kasi ito na yung parang scenario, yung pinaka-exciting moment. And the final countdown. Di ba? Yung parang kinausap siya ni Saul, tanggalin mo yung, binigay siya ng yung mga panlaban, di ba? Yung mga, tapos sabi ni David, hindi ko to kaya. Masyadong mabigat. Parang sometimes to us, as a parent, gusto natin ibigay yung lahat ng protection na step by step na dyan tayo. Meron bang ganun dito? O kami lang dalawang magkasama? Parang, hindi, ito yung way. Ito yung pinagdaanan ko, dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. And at the same time, ano yung meron si David? He knows, he's confident to the Lord. Ano po yung kanyang pakikipag-usap sa Diyos? That's why alam niya kung paano tatalunin itong Goliath na to. It's between the giant and David. Verse 17, chapter 17, verse 45 to 47, sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dala ay espada, sibat, punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel, na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay bibigay ka sa akin ng Panginoon. Papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw ding ito, ang mga bangkay ng mga kasama mong Pilisteo ay papakain ko sa mga ibon at mga bangis na hayop, at malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Malalaman ng lahat ng nakakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat, sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayo sa lahat sa amin. San kumukuha ng lakas ng loob si David? Sa facts ba? Sa katotohanan ba? O sa kanyang abilidad at talento? Yes, there is ability and talent na meron po siya. Totoo po yun kasi nakapatay po siya ng leon at ng oso. Grabe po yun, ha? Parang sa batang edad niya, habang nag-aalaga siya ng sheep, ng tupa, meron po mga danger din po na dumadaan sa kanya. Pero sabi daw po, nakapatay siya ng oso at ng leon. Ano po yung take natin po dito? Yung skills, talent na meron po si David, mahalaga po yun. That's why as the older generation, let's continue to train our next generation. Andito po tayo, mag-guide po tayo, be an encouragement to them. Tayo po yung nag-cheer. Come on, kaya mo yan. You can do that. Yan, napa-English yan, no? We are here to encourage them, to train them, to honor God, and to love God.
Minsan iniisip natin dapat ganto, 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 ganto. Hindi po tayo Diyos at hindi natin kayang ibigay yan sa ating mga anak. Pero kung ituturo po natin sa kanila ang salita ng Diyos at mahalin nila ang Panginoong Diyos, I am sure that they can kill the giant that they are facing. Young generation, what are the giant you're facing? Maybe some of us, iniisip natin yung future natin. Maybe some of us, inaas natin, ba't hindi kami katulad nila? Because you're different. Magkaiba tayo. Look at David. Paano niya nilabanan si Goliath? Nilabanan niya in a different way to fight Goliath. Minsan tayo, gusto mo maging mayaman? Open-minded ka ba? Diba parang, ay ano pang ginawa niya? Alam niyo po ba ba't ako naging PT yung course ko? Kasi po nung high school ako, hindi pa talaga ako makapag-decide. Dumating yung kapatid ko, babae, dala-dala, ang daming libro. Sabi ng tatay ko, ano yan? Ay daddy, tatay, ito po yung mga libro ko nung sa Manila. Ay inuwi ko na, ang dami. Abay, mahal naman kaya na. Hala, tawing mag-enroll ka na doon sa Kalayan. Physical therapy. Physical. Parang bagang nakapag-enroll ako because pero what do I mean? We can have our unique way how to fight our giants. And even to our child, paano natin po tuturuan sila? It's a simple way. Kung tayo po ay gano'n na nagtitiwala sa Panginoong Diyos, ito rin po yung bibigay po natin sa kanila. Sabi nga po, action is louder than action, inano ko lang kung alam nyo. Kasi kung hindi nyo alam, iulitin ko. Ano nga ni? Action speaks louder than words. Yan. Sino po dito ang mga nanay? Yan. Sino dito mga anak ng nanay nyo? Naririndi na ba kayo? Pero palakpakan natin yung mga nanay natin because kung ilang beses kayo sinasabihan yan, ganon kayo kamahal ng nanay nyo. Si dito, yung tatay nyo, lagi din nandyan para i-take care kayo, i-guide kayo. Pero what do I mean? Pagka nakikita po ng ating mga anak, yung pagmamahal natin, yung pagtitiwala natin sa Panginoong Diyos, mas madali po nilang matutunan ang pagmamahal at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. And I see dito po sa atin sa Lukban, sa ating congregation, yung magulang nagsiserve, pati yung mga anak nagsiserve. And it's also a challenge to all of us na bilang mga older generation, ipakita natin sa kanila kung paano natin minamahal, kung paano natin ginagalang, kung paano natin sinusunod ang Panginoong Diyos. And lastly, ito lang din po ang kanilang gagawin sa kanilang buhay. There's a many conversation po kami mag-asawa, especially when we talk about budget, when we talk about paano sila for the future. Lagi po nag-end up kami, ipagtiwala natin sa Panginoong Diyos. Kung ito yung ginagawa natin, itinuturo natin, alam natin na darating yung time na hindi na natin sila pwedeng i-control o laging nasa tabi natin. But instead na i-control o laging ilagay sa tabi natin, bakit hindi natin turuang lumaban? Diba? Paano lumaban? Paano nilabanan ni David si Goliath? Sa magitan ba ng kanyang skills? Sabi niya kasi nung magkaroon sila kasi nung time na yung ginalit niya si Goliath si Goliath talagang natakbo daw yun parang dala-dala yung kanyang espada.
Tapos si David, naglabas lang ng bato. Sabi niya doon, papatayin ka sa pamamagitan ng aking Diyos. Alam ni David na yung lalaban para sa kanya ay hindi yung talent niya, hindi yung ability niya, hindi kung sino siya, but yung tiwala niya sa Panginoong Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoong Diyos? Can we all pray? Lord, thank you for the day. Help us to understand who you are into us. Lord, thank you that some of us today, we feel like we are fighting our giant. Sino po dito you feel that you are fighting, you are in the situation, in the weeds? Nandun yung nasa matindi kang laban ng buhay. I don't know if talks about finances, is talk about health issue or relational issue. The only reason or the only way or the only answer is to complete trust in the Lord. If you are here today, that you are facing trials, or nandun ka sa peak ng decision ng iyong buhay, iiwanan ko na ba to? Magle-let go na ba ako? Magbo-moving forward na ako? O ito yung gagawin ko? But again, you cannot analyze it on your own. But the Bible says, trust on the Lord and do not lean on your own understanding. Hindi yung ating katalinuhan, but yung katalinuhan ng Panginoong Diyos. If you are that person that you believe for miracle, do you believe for the impossibilities? Can you raise your hand today? As everybody close eyes. If you are that person, yes. Yes, thank you, thank you. Yes. I pray for you, Lord, thank you that you see their hands. Some of them, Lord, yung kanilang panalangin ay tunay na imposible sa tao. But one thing we know, in you, nothing is impossible. All is possible. And today, Lord, we pray for your grace, for your mercy, for your power to be upon them. Even, Lord, today they are giving their trust to you, God. They trust their future. They trust their young generation to you, God. Even their health, even the relational issue, it's you, Lord, who will make this happen. Na yung laban nila ay hindi sila nagsosolo, but lagi ka nilang kasama. Like what happened to that battle between David and Goliath. David easily won because ang tunay, hindi po siya yung lumaban kay Goliath, but he stand on his conviction. He stand to the experience and knowing kung sino ka, Panginoong Diyos. Lord, we pray for them, Lord, also, that they will listen to your instruction. And not only listen, but they will have the act to move forward, to act, and be obedient to the things that you are na sinasabi sa kanila. Lord, I pray for this person, Lord, that after 1 week, or ngayon pa lang, Panginoong Diyos, as we say yes and amen, it is you, Lord, who will answer their prayer. Be expectant. If you're that person that you raise your hand, I just want to say, be expectant kung ano ang gagawing maganda ng Panginoong sa iyong buhay. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoong Diyos? Can you all stand up? Sige, I just want to talk to the young generation but before we worship. Bago po ako maging Kristiyano,
Hindi po ganon kaganda yung relasyon naming magtatay. And if you ask me, there's a lot of reason why I disrespect him and I be rebellious. But when I become a Christian, ito lagi yung dinidil sa akin ng Panginoong Diyos. Yes, I am your father. In being your father, I am willing to give my son so that you will be forgiven. Can we all close our eyes again? Sino dito meron ka pa rin galit? Or somehow, not totally galit, but you not forgive your mother or your father. It doesn't matter kung you are old generation or young generation, but if you are that person, I don't want na ilip mo na yung hand mo. But can you say to yourself, yes, I am that person. And I want to pray for you. Lord, thank you, God, for the miracle that you gave to me. When the first time I know that you are my God, that you can forgive all. How am I not to forgive my father? Lord, I pray for them also. Na kung ano yung grasya na ibinigay mo sa akin, kung ano yung mercy na binigay mo sa akin to understand kung gaano mo ako kamahal, Panginoong Diyos, when you died on the cross. That's why I received this forgiveness. Now, Lord, I pray for that person now that who is really na nahihirapan, Lord, na magpatawad sa kanilang mga magulang. I pray na ngayon pa lang, Lord, turuan mo sila na magpatawad. I-release mo sila, Panginoong Diyos, doon sa bound na yun, Lord, na para ang hirap patawarin because ito. But Lord, I pray for today na ipakita mo sa kanila na si Jesus bilang iyong anak na nagkatawang tao ay sumunod sa iyo, Panginoong Diyos, even to the point na ipagkalulu mo siya to sacrifice himself for the people. And same thing to all of us today. We pray that like Christ, we will be obedient to your word. That you said to your word, honor your parents. And one of the way how we can honor our parents is to forgive them. If you're that person, I want to pray for you. Lord, thank you. Can you follow my prayer? Lord, thank you. Help me to release this bitterness to my parent. And I believe today, God will set him free. Bible says, if the Son set you free, you will be free indeed. Lord, thank you for this person that he totally healed for that heartache, that he or she totally forgive his parents. Lord, help us also as a church. Can we all lift our hands to the Lord? Lord, you see our hands like the message for today, that we can kill our giant because you are in us. Lord, as a parent, we pray, teach us, mold us also, that we will honor you and we will follow every words that coming into the Bible. That we will be faithful also to you as you are faithful to us. Lord, bless this old generation, Panginoong Diyos. Like Caleb, to the point na he's old. Pero sabi niya doon, I am still vigorous to conquer the land. Lord, I pray for the old generation. There's a lot of promises na binigay ka sa kanila, Panginoong Diyos. And now today that it's you, Lord, who revealed to them that it is you who will answer all the promises. Be expectant. I believe the joy of the Lord is giving you right now that He can answer your prayers.
Lord, bless them, Lord. Remind, ipaalala mo sa kanila yung iyong mga pangako noon pa, Panginoong Diyos. Alam namin, Panginoon, na isa-isa mo tong sasagutin. And Lord, also I pray, can I call Mark to pray for the young generation? Yes, Lord, we thank you, God, today as we receive your word. God, thank you because, Lord, you do not despise the youth, Lord. Even you called Jeremiah at his young age. Though people, his family has a lineage, God, of a priest, but you've called him, Lord God, to be a prophet. The same thing, I believe God wants to say, maybe this world or your lineage leads you already nakadikta na yung patutungan mo dahil ito yung dito ako galing eh. Dito ako nagmula eh. But I believe God's word for each and every one of you, if you are this young generation, it's not your past, it's not your family, it's not us, or even you. But I, the Lord, will give you that purpose and the calling that I have destined to give you. That's why, as preparation, listen to God's word. Do not despise your youth. Even people will say you cannot, but if God can says you can. You are empowered, my son, my daughter. You are fully equipped. Go, says the Lord. Go. Do not despise your youth. Set an example in speech, in conduct, and in love, says the Lord. As you be in the campus today, how you can preach the gospel? In speech, in love, and in conduct. God is raising new breed of people, young generation today, that will shout out to the Lord, just like David will battle against the giants in their campus, but their confidence is not on their abilities, but on God's alone. Lord, thank you for today as we sing this song to you. Can we raise our hand to the Lord as a sign of surrender as we sing this song? This is our declaration. Lord, that here I am, God. Just like David. Lord, nandito ako. Gamitin mo ako, God. Whether I'm a student, whether I'm a father or a mother, whether I'm a single professional who has a sibling, Lord, here I am. Use me, God. As I declare about my life that you can have all of me, God. No reservation. Lord, sa'yo lang ako. Kaya naman ang buhay na ito kung sa'yo lang, Panginoon. Gamitin ng Panginoon. Upang ang iyong salita, upang ang iyong mabuting balita ay mapangalan, Panginoon, sa bawat taong dapat makarinig ito. Whether you're next generation or this generation or the older generation, God is talking to you right now. Go, my son, my daughter. As you fully given yourself to me, I am sending you out. I am sending you out to these giants to overcome, to win the battle for me, says the Lord. Lord, thank you. Let's worship God.